Ang la, ano isa ng la? Sinong nakakaalam ng meaning ng la? Sinong nakakaalam ng meaning ng la? Wala? Hindi nyo pa na-encounter sila? Literally? No. Okay. Ang pag sinabi ko, Amara, ganon. Hal anti fi fil Philippine? O ama, nasa Pilipinas ka ba? Anong sasabihin mo, Amara? In Arabic. La. Ha? La. Okay, sasabihin mo la. Bakit mo sinabi sa akin ang la? Hindi naam? Hindi yes? Dahil ano? Kasi wala po ako sa Pilipinas. Dahil wala ka sa Pilipinas. Which is disagree ka sa sinabi ko. Kasi nga hindi ano tawag dito? Hindi ano ba? Ba't ka nag-disagree sa akin? Kasi nga wala ka sa Pilipinas. So common ginagamit ang la kung nag-disagree ka sa taong nagtatanong sa iyo. Ganon siya. Halimbawa, sabihin ko sa iyo, Amara, presidente ka ba? Ano sasabihin mo? Of course, sabihin mo la. Hindi ako presidente. Ibig sabihin, nag-disagree ka sa sinabi ko na president ka o sa tanong ko. So, yun ang la. Pero meron din isa sa klase ng la, tinatawag natin la an-nahiya. Ang la an-nahiya, ang meaning niya is don't. Ang la an-nahiya to don't. Halimbawa sabi ko, Amara la ta'kuli. Amara, huwag kang kumain. So, ano ang ibig sabihin ng la doon, Amara? Yes or no? Don't po. Yung wag. Okay, ang ibig sabihin ng la doon is wag or don't. So kapag nagmi-meaning ang la ng don't, anong klase ng la yun? Anong klase siya ng la? La an-nahiya. La an-nahiya. So tingnan niyo yung meaning. Kapag sabi niya, ang meaning is don't, wag, ang meaning niya is la an-nahiya. Pero kapag ang meaning naman is we don't have, or wala kami. Ang tawag doon is la an-nafiya. Merong ano to, nagna-negate. No, negation bang tawag doon? Amara? Negation? Oo po. An-nafiya. Okay, halimbawa. Amara la ta'kulu arroz kathira. Si Amara hindi laging kumakain ng kanin. So, anong tawag natin sa la na yun? Lagyan mo muna ng meaning. Anong ibig sabihin ng la doon? Anong ibig sabihin ng la? Wala. Okay, wala o hindi. Kapag ang meaning niya is hindi or walay, kapag ang meaning niya hindi or walay, ang tawag sa la na yan is la an-nafiya. La an-nafiya. Well, dito sa topic natin, ang la dito is la an-nafiya to lil jins. Lagyan nyo pa ng jins. Yung ginagamit natin, ano tawag dito? Ginagamit ng mga babae, pantalon. Diba ang tawag doon? Jeans.
So yun ang itatopic natin. La, an-nafiya, ano yun? Pantalon. Pantalon. Okay, Lil Jeans. Ang ibig sabihin ng jeans, kind. Ang ibig sabihin ng jeans, kind. Tingnan natin kung ano ba yung mga kind na yan. I'lam anna la, alamin mo, ang la tansib an-nakirat. Gagawin niyang patha ang mga nakira. Ang mga nakira. Paano mo malaman ang noun na yan ay nakira? Ano ang pagkakilanlan? Paano nyo nalalaman? Sinong may clue? Paano mo nalalaman na yan ay nakira? Idea, please. Happy. Huwag kayong matulog. Casey, paano mo malalaman na ang noun na yan ay nakira? Wala. Natutulog kayo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy. Paano mo nalalaman na nakira? Walang alif lam. Walang alif lam. Tama, mashallah. And then, paano pa? Sa meaning naman. Paano mo malaman na nakira sa meaning? Hindi sa word o sa ano niya, sa itsura. Ano ba ang ibig sabihin ng nakira sa English? Nakuha na natin to last week. Last week. Wala? Walay? Walay. Common noun. Ano yan, Amara? Common noun po. Ang nakira is common noun. Okay. Walang alif lam, common noun. Hindi siya proper noun. And then, bigayri tanwin. Nakira na siya. Dapat hindi lagyan ng tanwin. Na. Meron ka ng la. And then after ng la, meron kang nakitang word. Ang word na yon is noun, hindi verb, hindi rin siya preposition. Tapos, kailangan nakira. Number 2, kailangan walang tanwin. Bigayri tanwin. Idha basharat an nakira. Kapag direct, kailangan din direct. Halimbawa, la, and then yung kasunod niya na, yung noun na yun. Kailangan direct. Walam yatakarrar. Ano yung sinang walam yatakarrar? At hindi pa ulit-ulit. Okay, so ilan na yun? Nakira. Ano yung kasunod niya? Hazy? Ang una, nakira. Pangalawa? Pangalawa, walang tanwin. Pangatlo? Directly after ng la. And Directly then, after ng la. Number 4? number 4, yung hindi pa ulit-ulit. Hindi pa ulit-ulit. Tingnan natin. Andito na. Tulad na lang la rajula fiddar. Ngayon, ang pag-uusapan natin yung after nila. Una, siya ba ay verb, noun, preposition? Saan siya lalaki. Rajula means lalaki. Saan siya ba under, category, group? Verb, noun, or preposition? Noun. Okay. Nakasama siya sa noun. Number 2, nakira ba siya? Or ma'rifa? Nakira, ma'rifa? Nakira po. Nakira. Dahil, anong reason mo, Fatima Josie?
Wala po siyang alif lam at common po siya. Wala siyang alif lam. At the same time, common. Noun. Okay, next. May tanwin ba siya o wala? Wala. Wala. Walang tanwin. Next. Direct ba siya after nila o hindi? Direct. Direct. And then, next. Paulit-ulit ba sila o hindi? Ulit. Ulit-ulit o hindi? Ilang beses ba binanggit sila? Hindi pa ulit-ulit. Hindi pa ulit-ulit. Okay. Well, okay na yan. So, ang tawag natin dyan sa radula, sabihin mo, ismu, isim ng la. Ismu la. Tapos, sabihin mo, mansub. Anong ibig sabihin ng mansub? Anong ibig sabihin ng mansub? Lagyan ng fatha. Nalagyan ng fatha. Wa alamatu nasbihi. At ang alama na nalagyan siya ng fatha, ano ba yung nasa taas niya? Fatha. Yes, al-fatha. Ismula, mansubon, wa alamatu nasbihi, al-fatha. Okay, tapos ka na dyan. Nakuha mo na yung requirement. Nakira, walang tanwin, direct after nilam, at hindi pa ulit-ulit sila. Ang kasunod niya, fa'in lam tubashirha. Kapag hindi direct, kapag indirect, ibig sabihin, merong pumagitna. Merong third party. Fa'in lam tubashir, la, and then merong sa gitna, and then andito yung kasunod niya, yung isim niya. Ganyan. Patun. Ito sila, ito yung ano niya, divider niya, division, and then ito na si isim niya. Ano daw mangyayari? According sa book, wajib raf'u. Wajib, kailangan marfu o damma ang dulo niya. Ano yung kailangan mong gawin? Gawin mong marfu. Pangalawa daw, wawajaba tikraru la. Kailangan dagdagan mo pa ng isang la. Hoy. Tingnan na natin. Ulitin ko. Anong wajib sa kanya? Lagyan ng marfu. Okay, O maging damma. damma na siya. Di ba kanina? Patha. Gawin mo marfo. Yes, kanina patha siya. La rajula. Ngayon daw ang mangyayari, magiging damma na ang dulo niya. And then, meron pang pangalawang requirement. Kailangan din ulitin mo na. Kailangan meron pang kadugtong na la. Ibig sabihin, magiging dalawa na yung la mo. La dito, la doon, la na silang lahat. And then, tulad na lang daw ng la fiddar. Wala sa bahay. Wala sa bahay. Lalaki. Tanong ko, direct ba ang la at saka ng kanyang noun or indirect? Ang la pati rajul, direct or indirect? Sagot. Direct or indirect? Tinan nyo tong la Indirect. at saka ng rajul, direct or indirect? Indirect. Okay, indirect. Indirect. So ngayon, indirect, anong mangyayari? Wajaba ar-rafa. Kailangan daw damma na ang harakat ni rajul. Kaysa naging damma. Wajib yun ha, kailangan. Kapag sinabi mong wajaba, necessary, obligatory, need. And then pangalawa daw, wawajaba tikrar. Kaya sabi niya, wala imra'atun. Tinagdagan pa. Kasi kasama yon sa wajib. Need ng dagdag. Dagdag. Okay, meron na.
blah 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 blah. Anong sinabi niya rito? Wajaba tikrar la tulad na lang na la fid dari rajulun wala imra'atun. So nakita nyo na, eto na yung tikrar. Di ba binalik ulit sila? Ilang la na meron tayo? Isa o dalawa? Ilang la meron? Dalawa. Dalawa. So yun ang requirement. Pag hiniwalay mo yung dalawa na yan, pinaghiwalay mo sila at saka yung noun niya, kailangan unang requirement, kailangan maging marfu, damang dulo. Pangalawa, kailangan mong dugtungan ulit ng isang la. Dagdagan ulit. Okay. Next. Nekes. Sabi ng Arabo, nekes. Fa'in takarrarat. Kapag paulit-ulit, ang la, jaza i'maluha wa ilgha'uha. Aha. Pwede daw sa kanya ang mansub. Ibig sabihin, anong mansub? Pwede mo siyang gawing mansub pag inulit-ulit mo yung la. Pwede rin alisin mo. Ibig sabihin ng alisin, pwede rin hindi mo lagyan ng patha, which is damma. Tingnan natin. Ulitin ko, kapag naulit-ulit ang la, ikaw na mamili. Gawin mo ba patha ang dulo niya or gawin mong damma ang dulo niya? Ang i'maluha, gawing patha. Ang ilga'uha, gawing damma. Fa'in syi'ta, ito nang pagpipilian mo. Kult. La rajulun. Walang lalaki. Fiddari. Wala imro'atun. At wala ring babae. Pwede ganyan. Pwede rin ganyan, mga madam. La rajula fiddari wala, anong kasunod niya? Imra'ata. Imra'ata. Yes. Imra'ata. Imra'ata. Palitan mo lang siya ng patha. Ngayon, kung sinunod mo itong sa taas, ito yung sinunod mo, ilga'uha. Ibig sabihin, hindi mo in-apply ang rule ng nasab. Pero pag itong nasa baba ang sinunod mo, dito sa rule na to, kinuha mo. I'maluha. Ibig sabihin, ginawa mo siyang mansub. Ginawa mong patha ang kanyang dulo. Ngayon, ang point lang dito is, kapag ginawa mong double. Pero kapag walang double, anong mangyayari ba pag wala to? Kapag wala yan, anong gagawin nyo? Patha. Saan ang patha? Sa rajula. Yes, gagawin mong la rajula. Yun lang. Yun lang. Tapos nata tayo detach. Okay, maghanap tayo ng quiz. Quiz. Meron ba akong nahanap quiz dito? Parang nakuha ko na ito dati. Yes. Tapos pakiulit po yung imalo, ha? Ano yun? Pag una ang fatha. Pag jaza i'maluha, pag ito daw, jaza i'maluha means gawin mong patha ang dulo. Opo. Wa Tapos pag ilga'uha, gawin mong damma ang dulo. Opo. Sa kalakayanan po. Wa iyak. May tanong? Pwede magtanong? Tadrib. Ang dami ko ng tadrib dito. Tadrib. Nasaan ang ba? Han. La. An-nafiya. Lil-jins. Tingnan natin. Wala akong makita. Detach.
Oh, meron ako nakita. Save as natin na. And then, meron na ito ako nito eh. Ako kaya nalagay yun. No good Filipino. Okay. Tingnan nyo to. Tadrib mayiz mashtamalat ala la ghairul amila in. Inna. Okay, tingnan natin. La ahad agyar. La ahad agyaru min Allahi azza wa jalla min ajli dhalika harram al-fawahish. Walang, tingnan nyo nga. Sige. Ano ang ano dito? Meaningan natin. Walang ni isa man. And then, agyar. Pinaka-seloso. Ano dito agyar pa? Yung bang? O ganun. Kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ni isa man seloso kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dyan sabi niya, hinaram ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasamaan. Ang mga fawahish. Ngayon, ano ang ilagay natin harakat? Ilagay nyo dito. Ano ang ilagay natin dito? Dhamma or patha. Ilagay nyo dyan sa notebook nyo. Kukolek natin yung mga score nyo. Wala ni isa man pinaka-seloso maliban sa Allah dahil dyan hinaram niyang mga masasamang gawain. Ang answer nyo lang is Dhamma or Patha. Next. Next is la quwwata, walang lakas, or la quwwatu fawqa al-haqqi wala amanu. Tingnan nyo. La quwwata fawqa al-haqqi wala amanu. Walang lakas sa taas ng katotohanan o after ng katotohanan. Wala amanu. Walang kaligtasan. Saan? Sa tugyan, sa kalokohan, sa ma'siyah. Walang lakas. Ano dito? Mayroon dito yung kung ano dito, ang ibig sabihin niya parang wala nang tataas sa katotohanan. Pero dito ang ginamit is lakas. Kuwa. Walang lakas. Ano to? Walang malakas. Yung ano, yung parang ano, yung ang kasamaan hindi mananaig sa kabutihan. Parang ganun. Dito walang malakas na nalagpasan niya ang katotohanan at walang kaligtasan. Saan? Sa paggawa ng kasamaan. Parang ang meaning niya dito. Ngayon, ang question is, ang harakat A, patha-patha,
Lagay nyo dyan pag ano, A, patha-patha. B, damma-damma, DD. AA, DD. C, ikaw ang mamili. Ikaw ang mamili. You can choose. Kung gusto mo AA, kung gusto mong DD. Ano dito? Pwede ang both. Pwede ang both. Pwede ang AA, pwede ang DD. Next. La rahata li hasudin. Walang ano dito, walang pahinga ang taong inggitero. What? Ang taong inggitero, ang taong majangki, maigil, anong tawag doon ba? Ano ba yun sa ano nun? Sa Tagalog niya, Hisi? Majangki, maigil, Hindi ko rin alam yung igil. yung junkie. Hindi din. Base anti Yung bang ano, ganito, para malaman nyo. Yung halimbawa, mayroon kang milyonaryo ka, Hazy. Ngayon, nangangarap ako, ay sana mawala na yung yung mga pera ni Hazy na to. Sana magka-bankrupt ka na. Anong tawag doon? inggit or Inggit. Pwede na. Inggit na. Okay. Walang pahinga sa mga taong inggit, sa mga inggitero, inggitera. Wala muru'ata or muru'atu sa mga taong sinungaling. Wala siyang pagkatao. Ano may pagkatao? Wala siyang dignidad. Walang dignidad. Walang dignity ang taong sinungaling. So dito ang first question choices. La rahata wala muru'ata. Tulad din dito. B, damma-damma, yung muru'a at saka ng raha, damma-damma. C, pwede. Pwede ang dalawa. Pwede AA, pwede BB. Pwede AA, pwede DD. Ang last, la shamsu or la shamsa yanbaghi laha an tudrikal qamara wala laylu sabiqun nahar. Wala laylu sabiqun nahar. La shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala laylu sabiqun nahar. Okay. Una. Anong una daw dito? AA. Pangalawa, DD. Pangatlo, pwede ang dalawa. Kayo na bahala dyan. Okay, sabihin nyo kung tapos na kayo. Ustad, ano po yung AA? Patha? Ano ba yan? Patha yan. Bakit kaya AA? Okay. FF dapat. Bakit FAA? Paano ko nakakuha ng AA na yun? Fatha ang AA. Tapos na. Hindi kayo nagsasalita. Ako lang pinapabayaan nyo magsalita. Tapos na o hindi pa?
Wait. Laki naman nito. Hindi ko pa ba ito palakyan? Huwag dyan. Here. Pwede ka pa ba lumaki? Ay, nako. Kailangan pala alisin. Nako. Clear muna natin. And then, alisin mo. Pindutin. Yes. Okay, next topic. Dali lang, ha? Emergency. Uy, tulog ka? Tapos na? Tapos na, hindi pa? Wala na tayo. Saan na kayo? Natulog na kayo? Continue or tapos na kayo, hindi pa? So, yung una, basta yung 4, tapos na. Tapos na yun? Okay, tingnan natin dito. Check natin. Ang sabi is, anwa'ula, klase ng la. Una ang nahiya.
And then makikita mo ang nahiya, kasunod niya is mudari. Magiging sukun ang mudari. La tuajjil. La tuajjil, wag mong ipalate. Tingnan mo, wag mong ipabukas ang gawain ngayon. Wag mong ipabukas ang gawain ngayon. So ano ang tawag dito? Sala na to? Nagmi-meaning siya ng? Anong meaning niya? Nahiya, Ustad. La an-nahiya. Kasi ang meaning niya is wag. Don't. Wag ipabukas ang gawain ngayon. Pangalawang klase ng na, an-nafiya, tulad na lang, la yatakasalu. Walang nagtatamad-tamaran. Walang nagtatamad-tamaran, kundi mahina. Kundi ang mga mahihina. Kundi mahina ang kanyang, ang tawag dito, ang kanyang pangarap. O mahina ang kanyang determinasyon. So walang nagtatamad-tamaran except yung mahihina ang kanyang determinasyon. So anong ibig sabihin ng la dyan? Wag o wala? Wala. Okay, wala. So dahil wala ang meaning niya, saan siya mapupunta? Nafiya. Sa nafiya. And then, ang pangatlo daw, atifatun bayna ismain. Aha, pwede pala siya maging katulad siya ni and. Katulad siya ni wa. 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 Sumikat yung wa na yan eh. Wa. Okay. Ang sabi is, al-mu'min kawiyun. Ang mu'min daw, ano to? Malakas, la da'ifa. Ang mu'min malakas, hindi mahina. Pero ang meaning niya is, hindi pa rin. Pero ang pag-meaning mo ng hindi na yan, pwede mo siyang lagyan ng ang mu'min malakas and then at mahina. Ang mu'min malakas at mahina. So ang point lang ng author is kino-connect mo daw ang kawi at saka ng da'if. Parang isang connection lang siya. So itong naging connector mo, itong la. Ang meaning mo man ay hindi, hindi or ilagay mo dyan at, ang point ng author, kinonek niya ang kawi at saka ng da'if. So naging connector siya. Tingnan natin. Ang mu'min na malakas, ang mu'min malakas at hindi mahina. Ang mu'min malakas, la da'ifa at hindi mahina. So, nag-combine ang at saka hindi. Nakuha niyo na ano niya? At hindi. Okay. Ang mu'min, malakas at hindi mahina. So yun ang atifatun bayna ismain. So kinonek niya itong dalawa na to. Nafiya lil jins, ito na yung nafiya lil jins. Magkasing tulad sila ni in. Inna. Magkasing tulad sila ni inna. Nakuha nyo na ito nung last term nyo, ang inna. Example. La amana. Liman la amanata indahu. Walang kaligtasan sa mga taong hindi mapagkatiwalaan. Walang kaligtasan sa taong hindi mapagkatiwalaan. Siyempre, pag hindi mapagkatiwalaan, talagang hindi kaligtas dyan. So, nandito na yung la, nandito ng kanyang noun, mansub. Dahil direct.
So yun ang ano niya. Harfu jawab listifham muthbat. Ginagamit daw sa pag-answer, sa pag-respond. Tulad na lang ng ahadara abuk, naka-attend ba? Naka-attend ba ang tatay mo? Anong ginawab niya? La. So anong ginamit niya sa pag-respond? Anong ginamit? Ang ginamit niya is la. Ibig sabihin, opposite siya ni naam. So yun ang panglima. So ito yung mga klase ng la. Klase siya ng la. Okay. Tingin pa ba tayo? Meron pa ba? Maganda-ganda. Check natin. Check natin. Parang magaganda nga. Saan ba dyan? Saan na ba dyan? Dyan. Wait ko, ito na nakuha ko ng isang araw. Saan na kaya yan? Saan kaya yan? Saan ako nun eh? Ang klase ng wala. Wala dito. Okay. Kaya ano na pala? Sasagutan na natin yung kanina. Alisin muna natin yan. And then detach. Tanggalin. Dito na. Magsihanda na kayo. Ay, pakiano nga sa moderator, pakialis yung live natin. Moderator, pakialis ang live natin sa Facebook. May nanonood ata, Ustads. Kaya nga hindi natin papanood yung answer eh. Yung Mag-answer sexy. na. Okay. Sige, Ustads. Okay. Okay, ilagay nyo ang correct answer. Kung ano man answeran natin, ilagay nyo ang correct answer. Yalla, start. Number 1, si Happy. Number 2, si Hazy. Number 3, si Amara. Number 4, si Fatima Josie. Pasensya ng iba, hindi na naabutan. Yalla, start. Number 1, Fatha. Number 1, Fatha. La ahada al-gyaru. Okay. Tama. Number 1 is Fatha. Bakit sa Fatha? Una, ang ahad. Ano ba yung ahad? Number 1, siya ay noun. Number 2, nakira. Ano pa number 3 niya? Direct siya after ng la. Yes, direct siya after ng la. Ilan? Walang tanwin. Yes, at walang tanwin. Next, number 2. C. Number 2 is C. Both pwede. Yes, both pwede. Bakit? Bakit? Anong dahilan mo, Hazy? Kasi daw, kapag ang la ay paulit-ulit, pwede gawing mansub or pwede iwan din as is na marfu. Okay. So, pwede la quwwata fawqal haq. Okay. Wala amana. Okay, pwede. So, nakalagay dito is pwedeng dhamma, pwedeng patha. Tama. Pero kung pinaghiwalay mo yan,
Anong mangyari pag pinaghiwalay mo? Halimbawa, la fawqa al-haqqi quwa, wala amana minat tugyan. Tingnan natin kung pinaghiwalay natin. Ano bang ruling? Pag naging indirect. Pag naging indirect, ano bang sinasabi nila? Pag naging indirect. Maging marfu ang dulo. Pag naging indirect, wa in lam tubashir wajib ar-rafa. Oh, kapag naging indirect, wajib, kailangan sa damma. Kapag naging indirect, wajib, kailangan, ano siya? Damma ang last niya. Eh dito, hindi naman sa indirect. Yung dalawang word, Ustad, maging marfu. Yes, maging marfu ang dalawang word. Kapag nag-indirect. Okay, number 3. La rabahan. Yala, Mara? Letter C po. Pwedeng fatha, pwede ding damma. Okay, anong dahilan mo, Amara? Kasi paulit-ulit yung la. Paulit-ulit ang la. Number 2. Direct or indirect? Kapag siya ay hindi direct. Hindi, ito ba? Indirect tayo ngayon o direct? Direct. Okay, direct. Pero pag naging indirect yan, ano, wajib ano siya? Wajib maging? Marfu. Wajib maging marfu. Okay, next. Next. Ako po. Fatima Josie. Letter B. Bakit sa letter B? Hindi ko siya nakira. Dahil hindi siya nakira. So, anong nangyari sa kanya? Tapos, malayo yung karugtong. Malayo ang karugtong. Pag sa Quran, anong babasahin mo? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru walal laylu sabiqun nahar. Actually dito, ang ano niya is wajib siya maging damma. Marfu. Wajib siya maging marfu. Wajib siya maging damma. Dahil nga, ano siya? May alif lam. Dahil siya ay may Alif lam. hindi siya nakira. Nakira. So kapag hindi siya nakira, automatic bawal na siya maging mansub. Bawal na siya maging patha. So yun ang number, ano siya? Anong letter dito? B. Letter D. Ha? Ano ba letter yan? Letter B. Sorry, B. Not D. B. Okay. Pag-submit ng quiz number. Anong lesson tayo ngayon? Lesson 6. 7. Uy, bakit naka-Arabic pa? Lesson 7. And then, anong topic natin ngayon sa lesson 7? Ay, mali na naman. Quiz 7 pala. Anong number quiz tayo ngayon? 6 or 7? 6 ata eh. Meron tayong na-miss na isa. Ilang ano yun? Ilang items? 4. Okay, 4. Kahit 4 yan. Malaki na yan ha. Hanggang Sunday, bigyan natin chance yung mga nagla-live. So, lesson 7. And then, anong topic natin sa lesson 7? Ismu la. Ismu la. Tuk, 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 tuk. Okay na yan. Assign. Tama ba? Quiz number 6. Ay, number
4 pa lang. 1, 2, 3, 4, 5 pa lang to. Oo naman ang ano. 4 na. 4 na point lang. Okay, jazakumullah khairan. May tanong kayo? Wala pa. Wala na? Okay, so hanggang dito na lang. See you on Friday. See you next week, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat.